Hello Virgo, welcome dito sa iyong 2024 12 months forecast. Silip sa iyong January to December 2024. So, pahapyaw na silip lamang ito. Kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe sa aking YouTube at kung gusto nyo maging updated, itap nyo na rin yung notification bell. Palike and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking FB page kung magbubo kayo or mag-inquire about personal readings. So, this is your guide, no? So, kung ano yung mga maaaring mangyari o paparating sa inyo, January to December 2024. Okay, Virgo, bigay ko muna yung lucky day and lucky numbers mo for 2024. Lucky day mo Wednesday, lucky numbers mo 58, 57, 36, 18, 9, at saka 25. Umpisa na natin. So, balasahin ko lang muna ng konti. Ayan. Gawin nyo lang dito guys, ha? Ito mga reading natin for entertainment purposes only. Walang guarantee totoo or magkakatotoo. Bottom line, kayo yung may power sa buhay ninyo na gumawa ng mga changes, no? Bottom line, huwag mag-relay. Huwag tayong mag-relay dito sa mga readings. At saka sa mga lucky numbers, no? Tayo yung gumagawa ng ikakabuti o ikakasama ng buhay natin. Tayo yung may dapat. Tayo yung designer. Tayo yung driver ng buhay natin. Tayo yung engineer. O, diba? January. Virgo, anong meron? Unsuccessful outcome to a problem. Naku, kung may kakaproblema ka, malamang sa malamang, hindi magiging okay yung outcome. Pwedeng hindi ma-resolve yung problema. Itong January, kung anumang problema meron dyan. Keep your life in balance, Virgo. May mga bagay na nawawala sa control o balanse sa buhay mo bandang January at yun yung dapat mong i-balance, no? Timplahin, no? Mabalance. May mga lumalabis or kumukulang. Love, deep affection, and caring. Wow, may heart card. Ano kaya ito? No, hindi naman sinabing romantic. Pwedeng hindi. Basta meron kang marireceive o mafe-feel na deep love and affection at caring. Whether ikaw yung magbibigay niyan o ikaw yung makaka-receive. By February naman, 2024, someone will try to make you do something against your will. No? Merong taong parang mapapapilit ka niya kahit na hindi dapat, no? Itong tao na to, siya yung magbubuyo sa'yo, siya yung magpo-provoke sa'yo, siya yung magiging reason na mapilitan kang gawin yung mga bagay kahit ayaw mo talaga, kung sino man yan. Financial gain, wow, ang ganda. So, may dagdag income or increase sa kita. Kung hindi man tumaas yung sweldo, magkakaroon ng ibang sources, madadagdagan yung ways para kumita. Pero something you did in the past daw, kung ano man ito, magigain mo yan. Magigain mo dahil parang nag-effort ka in the past, no? Reward, parang reward yan. Kung ano man yung financial gain na yan ay inani mo dahil nagsikap ka in the past. Meron ding happiness and well-being, ang ganda. So, pagiging okay, siguro at least pati sa health, pati sa ibang bagay, you will be happy. And, kumbaga all is well, parang the sun card sa tarot. Pagdating ng March, temporary problems, huwag kang mag-alala. No? At least itong mga problema mo, malaki man yan, maliit, hindi naman siya forever, no? By March, may mga bagay na lilipas din.
Hindi magtatagal yung mga problema na yan. Yung lang may problema sa pera. O sabihin na natin, ito yung tinutukoy. Kung magkaroon ka man ng financial problem, at least hindi siya magtatagal, no? Hindi sinabi gaano katagal, pero at least hindi siya magtatagal. At mukhang may kinalaman sa pera. May mga chain of events na paparating sa'yo starting March na makaka-apekto sa buhay mo. Uy, mga major to. Major na mga pangyayari. Pwede magsisimula sa March. Pwede may mga sunod-sunod o mga pangyayari na magkaka-relate sila na merong malaking impact sa'yo, sa buhay mo. Bandang April, good advice from a wise person. Makakailanganin mo ng advice. Pwedeng siya mismo magbigay sa'yo kahit di ka humingi ng advice or ikaw yung magsisik ng advice na itong person na to, kung sino man yan. Someone who is wise na maaaring siya talaga yung makakatulong sa'yo, no? Kumbaga, yung payo niya kung ano may ipapayo niya sa iyo, yun yung malaking maitutulong sa sitwasyon mo. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Ayan, pwedeng lang to, feeling ng emptiness, no? Sabi dito, pwedeng feeling mo kulang sa love, kulang sa money, or goals. Pagiging down, feeling empty, whether sa romantic man yan, sa pera, or sa mga goals mo, personal. May makakadil ka, dealing sa relationship with a younger man. Bandang April, kung sino man yan. Romantic man yan o hindi. Bandang May, wow, money. Pwedeng to, pamana, pagkapanalo, basta may windfall. May windfall na darating sa iyo, pera, na something na hindi mo naman pinagtrabahuan pero napanalunan mo lang o napamana, o baka tagapagmana ka o siswertihin ka, mga panapanalo, sinwerte ka kaya makakakuha ka niyang pera na yan, for sure. Merong family sorrow, kung ano man itong pagmumula ng kalungkutan sa family, bandang May yan, Virgo. Ako sana naman, hindi na lang. Wow, money talaga. Grabe. Namuputik-tik ng pera. Ang swerte mo. Parang umuulan ng pera sa'yo. Makakakuha ka ng malaking amount, bandang May. Pamana man yung pagkapanalo or kung saan man galing. Make money ang team mo, bandang May. Bandang June, protection from a powerful friend. Ayan, poprotektahan ka ng friend mo, i-defend ka niya, hindi ko alam tungkol saan, pero may presence ng friend mo na very protective sa'yo, concerned, and parang siya yung makakatulong sa'yo. Bandang June, handshake, a meeting with a stranger could be important yan. Mukhang may mamimit ka at napaka-importante nitong meet up na to, kung sino man tong makikilala mo bandang June, kung sino man yan. Romantic or business sense, no? Importante na ma-meet mo siya. Ayan, baka itong mamimit mo ay afam kasi blonde. Either may uban siya or light colored yung hair niya. Ayan, mamimit mo bandang June, diba? Possible na afam. Bandang July, celebration fun. Ay, ano ba to? May occasion. Basta may kasiyahan dito. Pwedeng party-party, inom-inuman. Basta may may mga bagay na isi-celebrate. May mga success o kung ano man itong selebrasyon, pagmumulan, okasyon, birthday, etc., kasal, binyag, victory party, yan yung mga ganyan. O baka maraming inuman bandang July or mga party-party. At may bakasyon, yan. Saan ka ba magbabakasyon? Sa abroad? Basta ikaw ay magte-take a break, magre-relax-relax, or makakapagbakasyon bandang July. Wow, may romance celebration party,
Paulit-ulit yun na. Sabi ko nga baka may AFAM bandang June. Tapos mga July, may mga isini-celebrate kayo. Oh, may romance pa. Blooming ang romance mo bandang July. At bandang August. Wow, may swerte. Ang ganda na mga cards mo, Virgo. May swerteng paparating sa iyo, August. Kung saan man yan. Pera, o sa ibang bagay. Pero may mga bagay din na nakaka-frustrate sa iyo bandang August. Ayan. Okay. Feeling tied down ka daw. O, tamang ano. Tamang hindi makaalis, hindi makagawa ng gusto. Tied down no? No choice ka dyan, kaya ka mapu-frustrate. Sitwasyon na magiging no choice ka. At merong two-faced na kaibigan, no? Doble cara, traidor, plastic. Ewan ko, ano pa ba ibang tawag dito? No? Kung sino man niya. Imagine mo, kaibigan mo pa man din, Virgo, o baka may kilala kang ganyan, bandang August, i-two-face ka niyan. Traidoring ka, ano? Bandang September, beware of self-delusion. Baka bandang September, mahirapan kang ma-distinguish ano yung reality versus fantasy, Virgo. Oh, ayan, too much imagination, hindi unrealistic na, hindi na practical, ganun. Too much daydreaming. Wake up, no? Yun yung message sa iyo, September. Maging aware ka doon sa fantasy at saka reality, Virgo. Lalo na pagdating sa sarili mo. Work, achievement, success, at least, no? May ma-achieve ka. Magiging successful ka, may ma-achieve ka bandang September. Too much concern about tooth matters. So, ayan ha, ikaw na bumasa, hindi ko na sasabihin. Bakit kaya? Ikaw nakakaalam niyan, Virgo. Bandang October naman, fear, worries, intense situations. So, may mga pangyayari na makaka-stress sa iyo, magkukos sa iyo ng mga tensyon, pag-aalala, pagkatakot. Naku, sana hindi na lang. Ay, ito, oo. Kaya pala, may loss. Sana hindi, okay? Erase ito. Pero lumalabas, at least ina-alert na kita. Passionate love or hate. Naku. Either love or hate. So, sana love na lang. Kung ikaw man ito o ibang tao sa paligid mo, pero may matinding emotion, no? Manggagaling man yan sa'yo. Passionate love or hate. Sana love. Bandang November, you'll be playing a different role. Uy, may pagpapanggap. Ganun. Either pagpapanggap or trying nagampanan yung role ng iba. Ayan, sabihin na natin ganun. No? Parang substitute or ewan ko, no choice ka kasi ikaw kailangan gumawa niyan. Mapipilitan ka. O kung iba namang role, pwedeng kung connected sa job or business. Okay, pwedeng ma-assign ka na ibang gawain, ibang position, no? Indecisiveness, allowing to rumble aimlessly. So, magulo ang isip, walang specific na goal na insight, hindi decided, no? Yan, kawalan ng structure, kawalan ng plans, unsure, hindi makapag-decide, yun yung problema mo bandang November, Virgo. Time to get out and have fun. O yan, ito na yung opportunity mo mag-relax, lumabas-labas naman, take a break, mag-enjoy, bandang November. Parang nire-remind ka, baka maging, makalimot ka ng self-care at mag-have fun man lang. And bandang December, last month ng 2024 mo. Spiritual guidance, protection from harm.
So, kung may mga kapahamakan man sa paligid mo, umaaligid, malakas din naman yung powers ng mga guardian angel mo, hindi ka nila pababayaan. So, mag-ingat pa rin, mag-pray pa rin, no? Uy, may mga sadness, luha. Bandang December. Virgo, hindi ko alam kung anong pagmumulan yan, pero possible na may mga kalungkutan at luha. May eepal, may sasagabal, may pipigil, haharang sa mga gusto mong gawin o mangyari. Ayan. May mga may mga panira ng moment, sabihin na natin. Istorbo, harang, no? Doon sa instead na makuha mo tuloy yung pinaka gusto mong outcome, pwedeng may istorbo. Okay? Tao man yan, bagay. Okay, Virgo. So, ito yung mga nakuha ko mula January to December ng 2024 mo. Sana nagustuhan mo. Kung mag-resonate, balikan mo ako, mag-comment ka dito. I wish all the best. Take care. Good luck. God bless. Don't forget to like and share.